Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, dito ho sa naging pahayag po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, patungkol ho sa posibilidad na magkakaroon po ng giyera sa pagitan po ng China at US at may posibilidad na baka madamay ho tayo, ang Pilipinas, mga kabida, Okay? Eto po, may post po itong si Attorney Neil Abayon po mga kabida sa kanya pong Facebook page. Ayun. At pinost po niya ito pong statement po ni President Bongbong Marcos. Babasahin ko lang po mga kabida, yung sinabi po ng Pangulo, We do not want to go to war, but I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn. So, ibig sabihin, madadamay po tayo, Hihilain tayo sa ayaw at gusto natin. Kicking and screaming, we will be drawn and dragged into that mess. I love this saying, hope is not the plan. I hope it doesn't happen. But if it does, we have to plan for it already. President Bongbong Marcos. So, ibig sabihin po sa kanya hong sinabi po mga kabida, kung magkakagera po sa pagitan po ng US at China, dahil sa sigalot sa Taiwan po mga kabida, whether we like it or not, madadamay po tayo. Okay? And since madadamay po tayo, we have to prepare for it. Yun yung pagkakaintindi ko po sinabi po ni Pangulong Marcos. Ang tanong po dito, bakit po tayo madadamay? Mga kabida, ano bang ginawa po ng Pilipinas kung bakit po tayo madadamay? Okay? Alangan naman pong ang China po yung nag-provoke po kung bakit tayo madadamay po dito. Unang-una po mga kabida, sino ba yung nag-provoke sa China? Kung bakit po magalit ang China po sa Pilipinas. Ang pinag-usapan lang po natin, yung sigalot po natin with China sa West Philippine Sea, ay hindi po yun rason para madamay po tayo sa giyera sa pagitan po ng China at US. Kung magkaroon po ng giyera sa Taiwan po mga kabida. Ang ginawa kasi ng Pilipinas, lalong-lalo na po ito hong Marcos administration, kumampi kasi tayo sa US. Malinaw po yun mga kabida, Kahit na hindi po seryosong pag-isipan po yan ng China Malinaw po, the act itself, yung galaw po natin, kumampi po tayo sa US Yun ngang pagpiyerma po natin sa EDCA agreement po mga kabida, kung saan binigyan po natin ng 9 EDCA sites, ito pong US. Okay? Pinahintulutan po natin na gumamit po mga kabida o gagamitin yung EDCA sites for the building of military facilities. Diba? Yun pa lang, provocation na po yun. Eto, babasahin ko lang po. Ito pong sinabi po mga kabida, ni Senator Amy Marcos. Alright? Actually, balita po ito mga kabida ng GMA News Online. Ano bang sinabi po ni Senator Marcos? Senator Amy Marcos expressed alarm over China's supposed plan to use hypersonic missiles against military bases under the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA of the Philippines and the United States. Dahil sa tingin ng China talagang kumampi na tayo sa kalaban nila, may nakita ako na plano ng China na gagamitin ang hypersonic missile. Ang plano, air. Ang plano ay yung hypersonic missile ay nakatakda na yung 25 na target nila, said the Senate Foreign Relations Committee in a video posted on her Facebook page. Ayan. Yun yung sinabi po mga kabida ni Senator Amy Marcos. Gagamit daw ng hypersonic missile ang China. At ito pong hypersonic missile po ay 5 times
faster po sa speed of sound, mga kabida. Okay? At wala pa po ang US po dito, sa pagkakaalam ko po, mga kabida. Balikan po natin yung question. Ano po ang dahilan kung bakit tayo madadamay? Dahil po sa provocation, di ba? So ito pong ginawa po ng Pilipinas, prinovoke po nila ang China dito ho sa pakikipag-alyado po natin. At malinaw po sa pagkiling po ng Pilipinas sa US po, mga kabida, isapat na po yung dahilan kung bakit magalit po ang China sa atin. Mantakin nyo, binigyan po natin ang US po ng access dito sa Pilipinas na malapit po sa China, mga kabida. Malapit sa Taiwan. So, sino bang hindi ho matatakot dyan or mag-alala dyan, di ba? Kasi binigyan po natin ng access na malapit. Ang US, ang pinakamalapit lang po na lugar po nila ay doon po sa Guam, mga kabida, doon sa China or sa Taiwan, ngayon, binigyan po natin ng access. Pinalapit po natin sa Taiwan at saka sa China, mga kabida. So, mag-alala talaga yung China. So, ang gagawin talaga nila, kung magkakagera man sa Taiwan po, mga kabida, uunahin talaga nila yung pinakamalapit na meron pong kalaban, ito pong Pilipinas. Gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, pumayag po tayo, nagkaroon po tayo ng sign agreement noong 2024. Binigyan po natin ng access ang US ng siyam na mga sites po, according to EDCA agreement. Okay? Binigyan po natin ng mga sites ang US dito sa Pilipinas. At hindi lang po isa, dalawa, siyam na sites po yun, para ho mag-build po ang US ng kanila pong military facilities. So, easy target po tayo dyan, mga kabida. Tapos sasabihin po ni President Marcos, ayaw po niya ng gera. Okay? Kung magkakagera man sa Taiwan, we will be drawn. Okay? Madadamay tayo. Madadamay talaga tayo. Okay? Dapat tayo ay nagkaroon po tayo ng independent foreign policy. Yun dapat. Yung ginawa po ng dating Pangulong Duterte, nagkaroon po siya ng independent foreign policy po, mga kabida. Meaning, kaibigan po niya lahat. Wala po siyang in-isolate po dito, mga kabida. Kaibigan niya ang China, although meron po siyang medyo reservation sa US, pero yung relasyon po ng US at Pilipinas that time, harmonious naman po, mga kabida. Okay, ang pinaka-the best talaga na nakita ko pong magandang independent foreign relations. Ito pong Indonesia, Indonesia po talaga, mga kabida, friend po sila ng China, at the same time, friend po sila ng US. Wala ho silang kinikilingan po, mga kabida, kahit na po, meron pong sigalot din ang China, with Indonesia in terms of territory, meron din, katulad sa atin, pero hindi po katulad po ng Pilipinas, grabe. Para po tayong malaking bansa, powerful na bansa na umasta, laban sa kanila. Sino naman tayo po? Diba? So, yun yung rason. Madadamay talaga tayo dahil dito sa action po ng ginawa po ng Pilipinas. Hindi po dahil po sa away po natin sa West Philippine Sea, walang, walang kwenta yun, mga kabida. Normal lang po yun. Okay? May mga neighboring countries po tayo na ganun din yung sitwasyon. May alitan din sila sa China in terms of territory, Pero hindi yun sapat na rason na madadamay po tayo sa gera sa pagitan po ng US at China dahil po sa Taiwan. Alright? The biggest factor at reason talaga because binigyan po natin ng access ang US. Malinaw po na kumampi tayo sa US. Kaya galit ang China sa atin. Kung meron man pong gera sa pagitan po ng US at China at ang gera mangyayari dyan po sa Taiwan, madadamay po tayo. Kasi tayo lang po pinakamalapit na access po ng US. At meron pong ilalagay na facilities ang US po dito. So, uunahin talaga tayo. Yun yung malinaw po, mga kabida.
So yun po, tama yung sinabi ng Pangulo, we have to prepare for it. Wala ho tayong magawa. We have to prepare for it. Okay? Kung mangyayari man po yung giyera po mga kabida, okay? Yun na po yung sinasabi po nila na ito yung kapalaran po natin eh. Ang kapalaran po ng mga Pilipino ay gawa po ng maling desisyon po ng gobyerno. Okay? Bago po ako magtapos mga kabida, no, babasahin ko lang po ito pong magandang caption ni Attorney Neil Abayon sa kanya pong post. Ano bang sabi po ni Attorney Neil Abayon po mga kabida patungkol ho dito sa posibilidad na magkagyera ang US at China dahil lang po sa Taiwan. As far as I know, Republic of the Philippines tayo, an independent and sovereign state who has the right to decide its own foreign relations. So bakit tayo papahila? Unless state ng US na tayo. I am not pro-China or pro-US. I am pro-Philippines and anti-war. Yun lang. This is coming from a Filipino citizen who recently became a father of 2 this year. I will not risk my family's safety dahil lang sa giyera ng ibang bansa. So yun po mga kabida, Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.